Ngayong Women's Month, saludo tayo sa mga babaeng hindi lang multitasker, kundi parang may sariling production team sa buhay. Kaya magtrabaho, Yakang-yaka. mag-alaga, mag-budget, mag-motivate. Let's go, team! Minsan, sabay-sabay pa. Parang naka-fast forward, pero steady pa rin ang puso. Sa opisina, sa bahay, sa negosyo. Ang mga babae, hindi lang sumasabay. Sila ang nagsiset ng pace. Pero higit sa lahat, ang kababaihan ay simbolo ng tapang, talino, malasakit, at tibay ng loob. Kaya ngayong buwan na to, hindi lang appreciation ang ibibigay natin. Respeto, araw-araw. Happy Women's Month sa lahat ng female superhero. Hi, Pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Tanda. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 6:10 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Auckland's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Auckland, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Auckland, because there ain't no doubt I love Auckland. God bless the Auckland. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malino to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Auckland's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Auckland, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Auckland, because there ain't no doubt I love Auckland. God bless the Auckland. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malino to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Auckland's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numantia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malino to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Auckland's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to
Pahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, sumbungan ng bayan. Kasimanwang Jopel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Aksyon sa Energy! Kabiserang Banwat Kalibo. Kabugusan, Probinsya Dakar, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Good morning! Hoy, bugtaw na, bango na. Alas 6:15 na, may klase, may trabaho. Pagbutwaon mga kasimanwa. Petsa 5 na sa bugat Marso, tag-on 2026. Adlaw nga Webes. Bukas yun raton ka nga mga linya at komunikasyon. Pwede kong magpartisipa. 0928-125-7274 or magtawag sa man ka nga landline number 268-6118. Pwede yun man nga mag-comment sa comment section. Daton ka nga Facebook Live sa Facebook page at Energy FM Kalibo. Sa mga naka-like at naka-follow, salamat gid. Sa mga uwa pa, now na, mag-subscribe naman. Ag i-share ko raton nga pagpanerbisyo publiko magkaroon ka nga Webes. Abaw kung kahapon. Habulat lataron dayag karanganan operational. Nga tarpaulin printing machine worth 995,000 pesos. Ag supposedly may sagabton bagid kunta rong supplier karon. Ay daw uwa man sa hakat aton karang mga opisyales. Mga natungdan nga mga department head. Gani mauron lang anay doon. Dugang lang naton sa mga equipment, machine nga nakatenga non-operational. Action sa Energy! O galing hindi man ninyo pagbutangan rito sa dump site, ha? Hindi pagtuwagaran sa pila ka mga machine rito nga pilang dagoon yun, wagid-gid kasamit. Itpagdagagan. Action sa Energy! Sambilog pangarang nga ginapaabot katon nga concern ay bisan niya ni kuno si Barangay Captain Neil Candelario
naghinyo sa aton karang engineering department. Headed by Engineer Amalia Francisco. Ngatan awon, usisaon, itmayad. Aksyon sa energy! Arong mangin lokasyon karon daya karang pumping station generator. Una sa may Silaser na poblasyon Kalibo. Kung ruan na bayang hamtangan, butangan, ay hindi ba makaperwisyo sa mga tag-umagagi. Aksyon sa energy! Ay nanugagi mana ron. What naman na proper coordination ay? Daya kidangan ni ron napapanuhan ta. Daw may miscommunication permi. Aksyon sa energy! Basta may miscommunication nga ni rong epekto dayon karon. Bukot manami. Aksyon sa energy! Rangkahan! O ano gon sa aton nga mga miyembro at konseho? Aga sa aton nga taga-Mido. Suno sa naging rekomendasyon COA. Sa rondo yun nga tarpaulin printing machine nga kinahanglan gidid sang kalugar nga butangan agud hindi maglala rong problema ay ko 2024 sa COA audit report agin istoryahan yun ang dait Mido ay kato nag-request man kunurong Mido the budget for the construction the storage area o galing ni wa ha budgeti walang budget Rangkahan! kabay pa daya nga dag-un una undon sugod sa priority project the Mido ay harat biro nagiging practice sa obserbasyon ni taton nga mga kasimanwa. Hala bili na kay. Hindi man mapuslan, wa man it pagabutangan. Aksyon sa energy! Kaya naghambang riba natin ng mga kasimanwa, importante paldo. Rangkahan! Nga ni irong manami is supposedly nga purpose naging huwad pugos. Aksyon sa energy! Ay wa ka mo nang idlisi karon, wa ka mo na nugni karon, wa ka mo na huya sa mga taxpayers na ginagastos nyo rong kwarta sa wat kapus pugos. Aksyon sa energy! Rangkahan! Mayakitaan pa nga ni kita karon nga sa obserbasyon manit ko sa mga masunod nga mga inadlaw i-plus tarta. Ro mga missing sa record. Ron daya karang mga supplies, etc. Agmanami rong sabat. Bangod nga ni sa kakulangan sa storage area. Ginapang diretso lang deliver sa mga departamento na sa munisipyo. Diretso gamit. Hindi gun ma-record, hindi gun ma-audit kung ano-ano rato. Aksyon sa energy! Storage area na naman rong ginaturo nga problema.
Bila kita baga magpaubra storage area nga ron nga hindi makasarang rung budget kalibo. Mas importante babaga rung ibang bagay, paarko-arko, etc. compare sa mas kinahangan nga mga storage area nga hindi ma-priority. Bao mana manami rong purpose, no? Income generating ay doon matarong purpose permit me daw. O galingan ni kung tanawon mo 2021, 2022, 2023 deficit man sa gihapon rong mido. I just don't know magkarang 2025 kung magawa na ang COA audit report. Ano gidarong problema ag hindi magkapatigayon it mga storage area ay sambilog karon sa naobserbahan it kuwang rong ginasugid nga absence of prescribed inventory record sa mga supplies and materials nga mag-issue, consumed agro mga nasa posasyon kung anong departamento na sa aton nga LGU Kalibo nga uwa it proper accounting not properly accounted and monitored nga hambay nganit ko exposing them to possible misuse, loss, or wastage of government resources. What's new? Ay mana storage area abiro aton nga problema. Ang ni pag-deliver man na iduyon nga mga supplies ay ginadiretso nga giimaw sa end users, gina-issue immediately sa mga nagagamit karon, sa mga nagakinahangan duyon nga mga supplies ay bangod nga ni uwa kita it stock room or storage facility. Pero roaton tang istoryahan magkarahasingit ko ang runay pareho abirong problema sa tarpaulin printing machine nga rong storage area. Roaton nga pag-istoryahan magkaroon banwa tutukin nyo radmayad ay grabe man rong mga hasayuran ta sa rundayang rang granting of contract time extension without reasonable basis. Ay mayadyang kung rong grant nga contract is a week or two. Abaw grabe man nga pag-grant it contract nga umabot sa 285 days. Ayaman umabot sa magkaroon kabuhay rong delay o pag-granted extension it pag-deliver nga ra. Ano rong gin-deliver? Rong dayang daywa ka mga rescue boats worth millions of pesos. A total of 3.9 million pesos.
ay may pagpinurilyagi sa supplier. Raton man ngarang kabiserang banwa, imposible mang uwa kamot paghitoon, imposible mang hapasalig ang kamo. Ang arong dayang ginasugid nga mga rescue boat nga ra ay available kuno iya malang sa Pinas, bayawon rong kwenta. Pagabakon man gali sa guwa nga nasyon, ani nagkakaproblema sa delivery process. Agro makabugo-bugo pa man ka na, wrong supplier. Haukayan itakoa. Ngaro anday karang nature business. Ay bukon man ita sa rundaya karang produkto, pero hamaan it nakagapos, hamaan it nakapasa. Ag sole supplier yang gid imora. Daywang ra ka mga rescue boat. Si inyo mananda hakitan o hakilagara. Sino man kararong may connection. Agbisan daw halukon sanda. Magpaloko man sa gihapon. Ani hindi man naton kara matap na aton nga mga kasimanwa. Pag magkaabot guman rong impormasyon nga sa aton nga mga kasimanwang kalibunhon nga mariak man sanda importante paldo. Mag-react kung dayod bukod manami ay kung una bagang kung nagtrabaho kamot insakto, hindi ka mo makabatiid magain nga mga tinaga maghalin sa aton nga mga kasimanwa riya sa banwat kalibo. Istoryahan dara sa aton nga pagpanumbalik. Granting of contract time extension without reasonable basis. Aragoy. Mas manamigid nga ni kara. Ipa-inchindi tagagi sa aton nga mga kasimanwa. First things first. Ay di ba yan nga ni rung non-remittances, delayed remittances or over-remittances sa BIR, PhilHealth, Pag-ibig, and what else? GSIS. Hambay nga ni aton katong taga-finance during the committee hearing agas ayan malang man kita. Uwa it discrepancy. Daw sampal man dun sa kuwa, ano? Ay doon rong nagtuhaw Doon rong ginpabutsag katon it Commission on Audit. Saan day karang AOM o kung Audit Observation Memorandum ay kung nakagubot ka mo kung ano rong AOM, rong Audit Observation Memorandum, kung nakagubot ka mo kung ano ra, bago ka mo maghambay nga what the discrepancy. Again, kung nakagubot ka mo abaw maghunos dili. The main purpose
kurundaya karang AOM, Audit Observation Memorandum, ay scrutinize ng mga bagay-bagay agud masayuran kung paldo o uwa. Hindi, joke lang. Pag-usisa kung may makitaan nga bukod insakto o uwa. Ngani kung may gumawa sa AOM nga nag-specify do yung bagay, batunan nyo, hindi yun pagbalibari. Ayuson nyo na lang. Aksyon sa energy! Karong ginatawag nga AOM Manwa, Audit Observation Memorandum (COA). It is a written notification issued kurundaya karang government agency regarding audit deficiencies such as missing documents or non-compliance. Doon dong purpose karon nga ni kung naka-specify o naron sa COA report sa AOM, malamang sa alamang may deficiency, may missing documents, or may non-compliance nga nagakaganabo. Aksyon! As simple as that. If you will not accept it, agbalibaran mo o what deficit, then go back to COA. Aghambaga sanda nga saga-saga ro andang report. Sa energy! Prangkahan! Alas 6:36, standby, magapanumbalik kita. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last.
That's the Technogas technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Garcia College of Technology Community congratulates Engineer Nelson M. Esmeralda, PME, for passing the technical evaluation for the upgrading as professional mechanical engineer given by the Board of Mechanical Engineering released on February 19, 2026. And Engineer Atila Stanley D. Billones, Engineer Gerald D. Cipriano, Engineer Junzar T. Dumalaog, Engineer Sherdan Ian Maglinte, Engineer Jimuel Carl N. Vidasto, Engineer Neil Vincent G. Vigo, for passing the Registered Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering, released by the Professional Regulation Commission on February 19, 2026. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and the home of the future engineers.
GCT indeed is a bearer of excellence. Ako si John Ali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang... Is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:45 in the morning. Baligdan sa ating pag-panerbisyo publiko. Again, 6:46 in the morning. Aksyon sa Energy! Manamyawan ay kita ha kay Kasimanwang Josephine Pasante, may died ni agahon sa mga nagapamati katon sa Barangay Patag, Silay City. Baw, abog ida nabatian sa Silay nga kanami kita kuno rin yung lugar ha. Good morning Kasimanwang Josephine Pasante. Kay Kasimanwang Jinky Arias, may died nga agahon. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, thank you gid sa mga taga Lagimban West na sa Numancia. Sa mga taga Bacau Norte, Kasimanwang Marie Cris Bolus, thank you so much. Kamusta kay Inay Maribet Kual? Kay friend Russell, no, kinyutanan una kay Kasimanwang kay Antinolita Cortez, kay Mami Emmy sa mga taga Barangay Kaano, may died nga agahon. Sa Ninong Vince Mahe ag sa Ninong Maria Lenny Rebito and Imahe family in San Francisco, also to Juvie and Jaya. Kay Ampud Mate Torneya una sa Barangay Pulo sa Banwat Ibahay. Ibang mga taga-Miyawan, hindi na lang ay sa iron tanay ng mga natipon ng mga report. Di Kasimanwang Vanessa Panteres sa nakarang paglibot-libot riya sa Kabisirang Banwat Kalibo ag kamanaman sa Pilapag Kabanwahanan sa una distrito ita probinsya Takan. Rangkahan Live Report! Kasimanwang Vanessa with your report, i-energy mo na. Kasi manuwang joke confined karon sa ICU ita sang pribado karon nga ospital nday karon nga sang kababayi nga estudyante matapos karon nga sunggaban aga kalad karon nday karon nga Suzuki Cab nga salakyan tap na alas 11:20 karon ita agahon ron kahapon March 4 di karon sa may pedestrian lane sa frente karon ita Estancia Elementary School Kasimanwang Jofel. Bali sa aton karang nabuo nga blatter report no magaling man sa aton karang Kalibo PNP. Nday karang driver hay sang ka 57 anyos aga residente mora ita Barangay Huyaw-Huyaw ita Banwa ita Numancia. Samtang nday karang biktima nday karang estudyante nga babayi hay 9 years old grade 3 student imora ita karang eskwelahan Kasimanwang Jofel. Sunod aton karang pakikipag-angot no kahapon sa dekarang traffic enforcer kay Kasimanwang Bernard Donase ana karon nga hambal Kasimanwang Jofel hay gimpay-payanan na dekarang estudyante para nga lipatabukon sa dekarang pedestrian lane ag bago ro yun hay ana ni karon nga ginsinyasan no dekarang paabot karon nga salakyan nga Suzuki Cab 35 meters away pa nga ni bago karon imaw makaabot sa din karon nga lugar. Ag uwag ita nga ni kuno na napaduhan ita karang driver nga ra Kasimanwang Jofel dire-diretso tara ana ko niya padagagan makita man sa aton karang kopya CCTV nya madasig ra ana ko nga padagagan nga ni dayon ra na karon nga naabot dahil karang estudyante nga gadagagan man nga nira samtang nagapatabo Kasimanwang Jofel gaabot gid nga ninana ag masunggaban bago karon kalad karon gidang inapok gid nga ni karon sa magayo karon nga distansya dahil karang estudyante
Ngani, hindi ka nga estudyante kasi manuang Jopel, hayagi karon nga gintawgan ita, hindi ka nga PDRRMO, datong ka nga rescuers man, ay syempre ng mga residente man, ang mga nakakita man sa lugar. Dahil ngani, nakaangkon tara imot last trugid kasi manuang Jopel, particular sa anak karon nga itsura, dayon nga gindaga karon sa ospital, confined nga niya sa makaron sa ICU sa sangka pribado nga ospital. Samtang, hindi ka nga driver man kasi manuang Jopel, ay gindaga nice aton karang kalibo PNP no para sa diskusyon, pero sa aton karang nabuo man nga update ay ging release anay dahil karang driver kasi manujo film kasi nga nag aregluhan sa the right de karang pamilya de karang estudyante, pero suno man sa aton nga nabuo pagid karang impormasyon ay depende man sa kung alin na nakaron nga settlement no, kung alin dumatabo sa de karang unga hay may ana gihapon karon nga pag-atubangon man karon bangod sa de karang natabo nga aksidente kasi manwa nga Chopper. Merong impact abi ka to pagkakita ko sa CCTV footage na pasinggit nga ni ako about ama kun kadasig dabi no ag impact sa iigo sa unga ag sa pag-apok no nga kaladkad pa. Makon. Ani daya reminder naton sa aton nga mga kasimanwa no sa mga driver nga kita nyo man school zone ginatawag, may pedestrian lane, mag-minor-minor man, unga tagalimaw to ay kung tanaw naton sa CCTV ay daw dalagita na pero 9-year-old pa tagalimaw grade 3 student. Yes, kasi sa aton karang nabuo nga blatter report sa aton karang kalibo PNP ka Jopel ay grade 3 student aga residente man mauron ita nasabitan karon nga barangay agre karon nga oras katataburay karang nga aksidente ay buhi tanganit mga inunga karon ka Jopel lunch ginabat break na ay din ani masubo karon nga natabo kas man Jopel kay sa milog ande karang nga unga nga nabiktima no ite karang nga disgrasya naton karang nga ginatawag sa kalsadahon din man aton karang nga reminders aton karang mga driver always good no nga magminor ag magpundo sa mga pedestrian lane lalo na kung may mga nagatabok i-check and dagan ikaw sa unahan pagang hay sigurado agagi karon anda karon nga pagmanihar kasi nga ni delikado ag dahil hindi naton matumod karang nga disgrasya gid kasi man mo Jopel kapin pabi man ako mga inunga gidabi karon do involved sa day karang aksidente. So din man ato karang nabuo man nga update gagi man nga ni gagi karon nga gin-release sa day karang driver pero depende ron sa anda karon nga settlement no kahapon kara kas Jopel kung alin na karon nga ging istoryahan itay karang pamilya at biktima graton karang mga kapulisan man ang sa day karang aksidente. Padayon dagali nga ginatatap sa ICU ron day karang unga. Ging confirm gid nga ni naton ra kahapon kasi nabuo man lang naton do information man igto mismo sa lugar nasa karang traffic enforcer ay nagpopangutana man nga nimo sa mga teachers ito karang estudyante ay suno sa mga maestra kuno ay confined ta sa ICU nga ni gin verify naton don iya sa atong karang blatter report sa kalibo PNP hay din di matangani kasi man mo Jopel confined ta ginabugong tangani karon sa intensive care unit day karang biktima. Raton lang gid pangamuyo kara maging okay imaw to no ay arang end of school year na no final exam gundayon then may moving up ceremony ay sige nga okay lang doon cover lang galing imaw it mga missed lesson na importante maging okay ra anong sitwasyon magmayad imaw. Pero yun kasi sa ato what agali na panuhi driver nga to nga naga senyas rong kap nga naka-duty. Sunod sa karang nga kap ay uwa ta nga ni na panuhan ni karang driver kasi do pwesto abi itry karang kap nga ra or karang traffic enforcer nga duty kahapon sa lugar ay di kanon mo sa punta man itaton karang pedestrian lane ngani siguro wa ta mako napansin man itay karang driver nga ra ay rong kung ga-drive ka abi ro imong vision hay di karaga ta sa imong lane. Nor imong peripheral vision ay limited man doon ay kung ito kat imo sa tabok sa pihak nga to ay basiwat atud na nahapansin no hindi man naton mabasurong kap karon ay ko amat abi nagatabok sanda dahil may ginaalalayan sanda pa agto rito no? Pero usually abi mga kap nakikita naton sa tunga no agud visible imo sa mga motorista
Pero may una man nabi karon nga signage kasi manwa nga Jopel, no? May naman karon nga signage, especially kapag karang eskwelahan abi man hinagida karon sa may National Highway. Hay may signage doon di karon kasi manwang Jopel. Slow down, school zone. Kita magalit ato karon yung mga drivers. So yun yung abiro siguro ro pagkakasaga no grupang maliharman kasi manwang Jopel. Kaya doon kita nga nira aton karon nga ginabilin man sa aton karon yung mga drivers nga hinay-hinay gang sa pagpadagagan, lalo na kung di karon gid abi managon sa may mga eskwelahan nga ron kasi manwa nga Jopel. Wama tabi matuod ay bisan may pedestrian lane hay may mga times nga wamat nagatabok nga di ay madasig pero aware gid no nga pedestrian lane don hay mag minor anid sang kire no humarurot kagaling after mong makalagpas bisan may una o uwa nga nagatabok ag kung eskwelahan paron hay magminor kagid doyon gidrong tandaan permit aton nira nga mga motorista. Sus makagugoy. Sige ay aton lang gid nga pangamuyo nga maging okay si nini nga to ag makagawa kun imong sa ospital. Yes, kasi Manuel Jopel. Sometimes ato man nga dugang report no, news update naton kasi Manuel Jopel, may kantanan sa natabo ka nga aksidente no sa nga diversion road ko adlaw ka rin at Lunes. Di ka sa may naluok tigayon diversion road sa to ka nga tracking nga nag-overshoot man di ka sa may kahabaan it aton ka nga diversion di ka sa may banwa man ita Kalibo. So aton ka nga update kasi Manuel Jopel hay nagsettle man di ka nga kumpanya ganon dahil karang biktima nga ra kas Jopel anda karon nga gin pagaistoryahan ay pagabayaran lang it dahil karang kumpanya nga ra ite karang truck nga bayaran tanan ro danyo siron nga inaiwan ite karang aksidente kasi ana karon nga obligado mo karang bayaran gid man kasi Manuel Jopel dahil karang panimagay karang nasamad kasi Manuel Jopel pati dahil karang motorsiklo nga sunod sa dahil karang si kasi Manuang Rina imo ra do biktima nga ra nga minahan man sa natabo karang aksidente hera anda karon nga motorsiklo nga nakaparking karon sa guwa hay pag islan man it dahil karang kumpanya pati man do mga pagpabugong na karon kasi Manuel Jopel kasi asa ka makaron hay anak ani karon nga ginabatsyag ginainda na karon do sakit sa anak karon nga sike dahil nga ni naigo ta posible kuno nga naigo it mabaw karon nga bato na anak karon nga sike kay nga ika giday mo ra magtikang kasi Manuel Jopel. So rin na nga gin pagaistoryahan nga pagabayran lang it dahil nga kumpanya nga ra itrak dahil karang mga danyos karon nga inaiwan itar dahil karang aksidente kasi Manuel nga Jopel. Samtang sa atong pagkakira nga dugang nga report sang ka motorman karon duging takaw kasi Manuang Jopel inaman sa may barangay poblasyon ina sa Banwa ita Kalibo balik kahapon nag-report dahil karang sang ka babayi no sunod aton karang Libakaw PNP nag-adto kahapon sa karon nga tagatapan dahil karang sang ka babayi para nga ni i-report dahil karang naduga na nakaroon nga motorsiklo. Aman sa Libakaw? Sa Libakaw PNP kasi Manuel Jopel sa barangay Poblasyon Libakaw. Ito ang Poblasyon Kalibo. Sa Poblasyon Libakaw at tinakaw rong motor. Okay. Sa Poblasyon Bali, nag-report na karang babayi around 12 noon yung animan kahapon nila sa Libakaw PNP. Nung karang anang motor nga nakapark sa guwait anda karon nga bagay nga Honda XRM nga kulay red and black kasi Manuang Jopel. Bali, sunod sa report ito na karang babayi kung March 3 at around 10 PM karon yung park na sa guwait ana karon nga panimagay na karang nga motor kahapon nga ni March 4 na panuhan na karon bandang alas 3 ita aga-aga nga awa utaraan na karon igto nga motor kasi Manuang Jopel ngani ginpakamayad na karon nga i-record ra sa aton karang nga Libakaw PNP para nga ni matawan nita madasi kani karon nga investigasyon nag-action man para matumod ko sinuro nagbuo kara sunod sa initial naton karang nga information dahil wa ka mga suspect kara kasi Manuel Jopel do bumuo ito karang nga motorsiklo kasama karon hay wa pa gid nga nira nakilan-an dahil karang dahil wa karon ka mga individual nga nagbuo ito dahil karang nga motorsiklo. Paano na sayran nga daywang ka individual may CCTV sa lugar? May mga sa lugar karon specifically sa lugar karon kasi Manuel Jopel hay
wa it CCTV pero sa pila karon ka mga lugar nga pag-aagyan it okay. karang mga suspects So hay nakita. meaning nag-backtracking raton nga mga kapulisan. So rindo follow-up investigation fight aton karang Libakaw PNP sa makaron para nga ni matumod dai karang mga suspect nga ra kas Manmo Jofel sa pagpanakaw itong dai karang motorsiklo yaron sa may Banwa Ita Libakaw kas sa Jofel. Pag una malanggali sa guwat pa ni magay nakapark. Bali Bali alas 10 karon ita gabi ko March 3 ging park ita dai karang tag-iya dai karang motorsiklo ag March 4 karon ita alas 3 sa aga hay uwa tay na sa nakaron nga guwa ita panimagay kasi Manmo Jofel dai karang motorsiklo. Okay, ay, base hinugam ng walang paalam mag-i-abandona kung sa siin, no? May mga instances sabi karon nga tandaan mo ra tong nag-uoy ko mo sa nang nobya. Bilinaktas. Binuonar motor kung may service anda. So tao ko ano man anang rason ka to ay kabay pa ma-son pero daya karang kaso. Then iba man ang klase na to kasi Manmo Jofel na to karang insidente man. Samtang sa aton karang dugang report magaliman sa aton karang Kalibo PNP no sang ka kusina man karon ita karang street sweeper iya sa may Banwa Ita Kaliboro kinapit nga ni karon na sunog kasi Manwang Jofel agmayad mat ani karon hay naapulat agagit aton karang mga residente man nagday karang tag-iya day karang sunog sa ana karon nga kusina bali na tabora ina sa may Kalachuchi Road ina sa may Barangay Andagaw iya sa Banwa Ita Kalibo kahapon pat ang anira ita aga-aga man sunod sa karang tag-iya nga si Ruel 51 anyos ag street sweeper mura sa may Banwa Ita Kalibo ag residente man ito sa bitan karon nga lugar. Base sa initial karon nga investigation sakna alas 4 karon ita aga-aga kahapon kat mabugtaw na karang tag-iya ag gintawagan ni mo right ana karon nga kapitbagay para nga ni igasugid niya ana karon nga kusina hay may ano tani may kalayo oo kasi Manwang Jofel nga ana karon nga kusina abi made of light material gani may mata karon nga madasing nag-action dai karang nga tag-iya ag ana karon nga mga kapitbagay para nga ni maapular dai karang sunog ag sa way matakot Ginoo ay wa matait na ninahan ag wa mata nagbahuman dai karang kagayo kasi Manwang Jofel gani gid pakamayad lang manandara nga i-report iya tangali sa karon nag-report sa aton nga Kalibo PNP no kaya ging manduhan man sa karon nga i-report pagid ra sa aton karang BFP Kalibo kasi Manwang Jofel. Oy neighbor man lang man sando na. So dagyan man daton karang maihatod nga report. Grabe ang una man gili sa may Kalachuchi ra no. Andagaw. Oo, ito kung may resulta ko ng investigasyon sa mga stalls nga na sa may temporary public market man nga nasunog, di karon man lang man malapit sa Kalachuchi ron. Di naton karang i-follow up man kasi Manwang Jofel i-follow up naton to alin man karon do investigation it aton karang BFP Kalibo. So rada karang maihatod nga report maghalin sa aton karang area of responsibility sa kay patrol with kasi Manwang Jerome Lastimosa para sa patas sa may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manwang Jeneline Gano ako man si kasi Manwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report. Nabatian naton si kasi Manwang Vanessa Paderes sa nakaranggina plastar nga mga report. Naguoy gid kita sa unga nga to. Sa natabo nga aksidente sa may barangay Estancia. Di karon sa may karsada sa may pedestrian lane mismo, no? May Estancia Elementary School ay kabay pa maging okay kung imaw to. Alas 7:03, good morning anay kay kasimanwang Mel John Fernandez. No, pare ko may dahil nga agahon, Mel John Saron Fernandez nga nagapatamiyaw sa mga taga Toteng Reyes. Kami yung naman mga kasimanwa tao na ang mga
mamang driver, mga sweet lover sa may Oyodrong nga nagapamati katon. Aksyon sa Energy! May gustong ipaabot si Engineer Odonel Radislao ay iya mo sa linya. Pamatian ta na imaw ha? Sangka concerned kalibunhon? Ay may pagkabaga ka? Nagpangusisa? Nag-attended session? Bisan committee hearing? Sa iyo ron, Tanay, kung gustong ipaabot ka to ni Engineer Radislao. Engineer, good morning. Good morning po, Man Jofel. May dahit nga agahon, sagamat sa mga oras, no? Magkaroon nga daw Webes. Abo, tarang oras, pero makaroon Jofel, gastad ako kang unga, ilang kurot pa lang na maitaw kay no problema. No? Pero, marami akong isasat-sat sa iyo. Marami akong na-discover dito. Mang Jopel, no? For the last 2 weeks, yung subject matter mo sa imong program, yung tungkol sa report ng audit observation ng COA, ay nakaswertihan mo tamang Jopel, nakabukitang sa kopya. Very good. Kung mo nga rin binasa. Galing, hindi ko ma-digest ng gusto. Ay, medyo nagkwadata. Nagkalamugaro arrangement do walang sequence. Meron, so, the whole day, tanawa sa obos, may page number. Oo. Hindi ko makita ang page number. Ay, kinamataraton nga rin. Okay. Hindi ko makita ang page number. So, I spent almost half a day sequence ko tama mo. So, wala ko kagto sa COA kahapon. Ay, siyempre, masahon ko randang report. Agod baka ako at mga anong questions ko i-raise ko sa COA. So, ito lang summarize na lang natin. Madalian we have all the time naman maybe in the next few days to discuss dito in detail kung anong nangyayari dito. No, 60 pages ang COA na yan report. May tanong ko mas mga Jopel. Ay, kayo nagre-report tungkol dyan sa audit observation every year, hindi ba? Yeah, nire-report niyo yan sa inyong mga programa. Ay, mayroon ba tayong yung ganyang klaseng report na 60 pages? 60 pages? Kaya nirapan ako i-digest. Ay, 60 pages, hindi ko ma-process ng utok ko na nag-deteriorate yun. 60 pages. So I would like to raise the point, was there ever a COA report that long? Kasi lumulabas sa laulat ang operations ko atong finance nga, structure dito sa Kalibo, sa laula, point by point, kwandong point out it COA, kaya it took them 60 pages to come up with that report. Lahat ito in simple words yan, i-summarize yan, in summary form, lahat ng ginawa diyan sa finance natin, department, kailan nag-aantol ng pera natin, mali. Wala silang ginawang tama, Mang Jopel. Siguro, kung balikan mo yung imong binasa, wala ikaroon nga. Wala silang nag-ginobra. Kasi wala akong makita, not even one. Yeah, simple explanation niya nga ni kara Engineer Radislao, no? COA Audit Observation Memorandum, no? And 60 pages. Maabo pa taron, may mga graph pa taron, may mga table pa taron, no? May mga tables pa. Nga ibang presentation. Nga ibang presentation, may mga annex. Graphs yan. Yeah, may mga annex A, B, C, the bottom line is, COA Audit, COA Observation Memorandum. So meaning, do yun no mga napanuhan it COA, nga mga deficiencies, missing documents, and or non-compliances, no? Opo. Ay, nagkaabo-abo, engineer. Oo,
Hindi, even an ordinary person who doesn't know a damn thing about itong mga natin, mga audit, mga accounting, o kung anong operation ng financial department natin, I would realize na lahat ng sinabi, lahat ng paragraph by paragraph, sentence by sentence yan, puro kamalian ng kabuktutan na ginawa dyan sa finance department natin. Wala kang may conclude lahat ng ginawa nila. Naging point out yan, puro mali lahat. Saan ang mga numbers ay questionable. Ito lang ang ma-remember ko doon sa hindi mo yata ito napansin, hindi mo nabasa, ngayon ka pinamati ako kayo mo araw-araw tungkol dyan sa COA report na yan. Tungkol sa operation dyan sa Municipal Treasurer's Office, yung mayroon ditong parang in-indict, COA, landang mga racket, andang mga corruption dyan, sa diyang treasurer, sa cashier, sa accountant. Hindi mo yata nabasa yan. Ang Jopel, may section dyan, 6.1 to, kung 6. Di ka po yan kita sa may 12. Paatras sabi ko 15, 14, 13, 12. Huwag mo pa tanabo. Maabu-abo pa itong laban ka ra. Hindi dyan mo makita na direct lang parang ginakusa, parang ginakusa at kuwang una kita point out, point blank, nga andang racket do sa andang rong pagbaneho ng atong pera ng Klibunhon. Una ron, nagulat ako, hindi ako makapaniwala. Kaya nga, hugaw kita ro, ratod ang problema karon ng Chopel, na-realize ko, maganda ro report, factual report, siyempre, factual report yan, ng COA, baka na inimbento ng COA yan. Pero, not so many people malalaman yan kung ano ro COA report. Ako ang question, how do we let the people know about ditong shenanigans going on dyan sa finance department natin? How can we let them, how can we, dito nga, marangan lang karamihan. Nag-effort kita nga i-intindihon it mayada and to report to the people, no? Every Pero day. Anong effective? Ang question ko mang Jopel, ikaw sa media tana. Kaya kung, kasi kaming mga listeners sa radyo, mayamon tang mga chosen, mayamon matang nagalilaan ng mga station. So, mata kami nakatutok. So each radio station has its own clientele. Di po ba? Viewership. Meron tayong Facebook. May listenership man kita. Kaya kung ikaw lagay na ng barko yung mga anomalya, nga maliwanag pa sa supernova. Maliwanag pa sa supernova o anomalya dyan sa atong finance. Siguro man do chance being a Kalibunhon to appeal sa mga mainstream media, sa media entity, na to do the same. Kung ano ra ato nga ginaobra iya sa kahanginan, sa energy. Ay maro niyan pakiusap lang naman sa media na buligan man yung inyong station na yan. Na-spread. Yung mga kahindik-hindik. Ako, Jopel, nagpinamate kaya ako kay mo for 2 weeks. Pero kahapon nang makakuha ko ng kuwan, iba na yung nagbabasa mo, Mang Jopel. Una ta sa imong harap, binasa mo ro, tarantaduhan na pangyayari, ay ako mismo na-shock ang ganito pala ang nangyayari sa Kalibo. Anong klase man tayong administration man makaroon nga, at lumalabas nga, lately at aron nangyayari yung mga kwan nga ron, ay kung balikan natin do recent past naman siguro, hindi naman kita nakabatit at mauron yun nga kadispalinghado ro transacciones dyan sa atong finance department. Racket dito, racket doon. Meron nandang numbers, wag coincide, walang congruence. May ginataong pabor. Puro question. Question ng COA. Mali ito. Ay, ito ba? Ang COA ba natin inutil man, hindi man maasahan na mag-question niya sa operation. Ang isa pa mga Jopel,
ang COA report na ito, standard na ito. That's Parang correct. pro forma yan eh. Basahin mo ng mga audit report ngayon, kasi mga private companies, pareho ron doon, nakarong forma, na nag-subscribe siya sa yung mga international standard. Kuno, to yan, hindi po ba? So, standardized ron. Pero pang utama, ay kung standard, ang no ginainubra dapat atong munisipyo, hindi po ba? That's Standard yun. correct. Year after year after year. Doon mo lang, doon nagbabago lang sa mga report na ganyan, mga kuha report o audit report nga ron. Numero, hindi po ba? Pangutan nga ni engineer, no? O naobserbahan na daro mga deficiencies and whatsoever, no? Hay, ano ron trabaho itkuwa? Hasta hindi karuyon? Opo. Hasta hindi karuyon sa pag-obserbahan, wasn't the authority to file legal action, no, against this employees or elected officials nga involved sa randaya karang mga discrepancies? Oh, may narita ko kayo sa open. Meron kita sandang specific nga case, no? No? Tatong mga cash advances ng mga municipal employees. Ano, officer? Basahan mo ganito. Cash advances. Alam mo nangyari, di dapat mga cash advances sa ginaliquidate po yan, correct. Ha? Kung mga cash advance man na sa imo nga sweldo ay 5 days after yung sweldohan mo ay kaya liquidate mo yan. O may 20 days doon kung anong dinag-on. Dinag-on kung nag-travel abroad ka ay may 2 months yata kang time nga mag-liquidate. Kung yung mga expenses, wala pa na siya sa liquidation. At ito para malagin, ga-issue ro kung ano itong accounting officer dyan, ga-issue it receipt showing or purporting to show na mga cash advances ay na liquidated yun ta. Receipt. Actually, may receipt pero walang cash ka ibinalik. That is correct, no? And tumatagal. Okay. Tumatagal niya ng mga 6 months ro. May receipt ka. Nisiwan nila ro pan. May receipt nga, mana, na-reimburse tayo mong mga amount. Kaya, no? May receipt. Pero, resibo. Walang cash nga ibinalik. Oh, hindi po ba? Kasimple, no? Hello? Yeah, that's correct, engineer, no? May mga exact word kita nga ni karon dito kuha is poor internal control, no, in the management of cash. Yun ang conclusion ng COA. Walang financial control, nag-rampage sa mga magnanakaw dyan. Nag-rampage kita sila. Pero nakapagtataka, paano ka mag-rampage yan? Kung may control ka, may hefe ka, there's somebody, may leader ka, you look up to a leader. Hindi mo ba? Yes. Sino gina-refer nga management? Yun pa napo-confuse ako eh. May recommendation, the COA, at tambagunan na, management agreed. Yeah. Ano management yun? Ano gusto mo about management? Hindi ko ano management? May nabigkaroon sa andang recommendation. No, we recommended and the management agreed of the following. So, una dahil karoon nakabutang mga recommendation nanda. So, ang hindi ko sige po. Do management na ginatawag ro aton doon nga mga elected officials, no, sa executive and the department heads. So saan daw doon, no? So management, ay hindi ko maintindihan ano kaya kato itong management. Ganito yung ba ito sa finance? So it involves the whole local government. So sa imot ang Joe ay local government natin. Yes. So, kapino ating na mayor doon ay imaurong ay, nalintot dahil. Ay, nagkaloko-lokot. Loko-lokot. Ang kaya nga, question, nag-ano ka sa'yo, paano natin ito ma-disseminate sa general public? That's correct, no? Importante, dahil, okay, kita, alam ko, no, pero iba, nakapamati kayo mo, pero hindi mag-sink in. Yes. Kanda, siyempre ka. Information overload.
ma-confounded ka mo, overload. May overload tayo. Ako nga hindi ko ma-process. Kahapon ko pa binasa, hindi ko ma-process kung ano nangyayari. Bisan ako, I have decided to present it after a couple of days, a week of analyzing everything. And then, matapos kong pugawan it pilang adlaw nga gaabot sobra San Domingo, harat agali makon. So, paano ordinary people, no? Paano nanda maintindihan? Yun ang question. So, siguro, ako may ako niyang suggestion niya maliit. Siguro, i-reproduce natin itong report on our own volition, even at our own expense. Nga mas, ano ba? Yung mga importanteng organizations, no? Yung may kabagaka dito sa pangyayari sa ating sa kalibutan nga ang tawag sa nagkopya and let them spread the word among the members. Siguro doon, good. Ako mo lang doon. Yeah, that's a very good suggestion. No? On our part nga ay after maintindihan, maipresentar through an news article, in ano ang imaw ho, simplest to form, no? Pero rung content, do vital information is there. No, agad mas madali ba nga maintindihan it aton nga mga kasimanwa kung magbasa sa Opo. Siguro naman, no, kung gakabagaka man kita rito sa Kalibo, kay mag-organize man siguro kita protest. May protest. Ito nga sa Iran war, gano'n protest ito sa mga Operation Ed, ICE, to sa Amerika, puro protest. Mag-protest man tayo, Aberito. Biro para tayo makatunggan nga para yung kitang baka, ginuyod-guyod kita ka ng supposedly our brilliant mga intellectual na mga leaders dito sa Kalibo. Ay, Diyos me naman. Siguro time na sobra-sobra na eh. Hello? Yeah. Listening. Sobra-sobra na. Hindi na madulon. We have been suffering dito sa Juan. Ang problema mo lang ay simply corruption. Pero it's so hard to stamp out itong corruption na simple lang naman. Corruption, magdakaw ka. Pero kahirap alisin itong pagnanakaw. Hindi po ba? Ang isa na, parang pinanakaw man, itag dati mga abo mang kwarta. Abo na nandang kwarta. What kabuyos yan? Maayos yan ang pagabuhi. Ay, magdinakaw na walang katapusan. Ay, Diyos me naman, hindi tayo na indigestion. Ay ngalintuan. So, yun ang suggestion ko, Mang Joker. I-reproduce na lang kayo natin. At lapitan natin dokuan itong mga organization nga may kabayaka kuno. So, it's time nga you show your concern for Kalibo. We organize, mayroon tayong trillion peso march. Siguro mag-march naman tayo paminsan-minsan para ma-exercise man tayo. Ay pinadungol na kita rito, ginalinuko kita minuto-minuto. Agaron the reported COA, ay hindi naman siguro falsifikado yung report ng COA. No. Ang report na 60 pages, observation, ito ba Joker, common sense, nga obrakat observation. Siguro, here and there, may nakita na medyo irregular. So yun, hindi po ba? Yes, oo. Ito yung mga purpose ka rin 60 pages ng observation mo, anong klase utaron? 60 pages na observation, audit observation, ay laman ng 60 pages na yan ay puro observation, nga puro kwando atong ditong Kalibo, puro maliin yung transaksyon ng mga financial. Yung mga itong ina-mention kayo ng akuan, simple ang mga Jopel, ano nga nito, torpulin machine? Yeah, oo. 1 million malang doon. Kaya natin ginahinang ba ito? Kuha, multi-million. At in-point out kita ni Kuha, at ito taro, pinaka-importante, in-point out kita ni Kuha, nga, yung mga questionable nga transactions, una man nangyayari dyan sa finance department natin.
Sige po, Joper, Kayo marami merong tayong kwarta. pag-uusapan. Yeah. Okay. Thank you gid sa imong nga time, Opo. engineer, sa pagpaabot Thank imong you. concern, no? Ay maabo-abo para amat-amati pag edit Aba, basa rong ay, iba. hindi mo dapat tigilan. Yan. No. Hindi mo, huwag mong tigilan na umpisahan mo na. Yeah. Carry ito fruition. Mayroon naman sigurong mangyaring positive. Kabay pa. Maski sa ngayon, kaunti lang tayong medyo nakakabagaka. Pero kung ano ba yan natin, ma-enlighten natin the general public. Doon man dong ay purpose siguro. sa media no? Doon gid dong purpose sa media to inform the public. Buko Opo. niyang puro Sana ro ibang media. Mhm. Sana tulungan din kayo. Yeah. Mag-join naman sila sa imong campaign nga ron. Ay, para man sa taong bayan yung bakit naman para Ay, kung ako nga tayo, may isuhan, di ba? Kung ako nga tayo, may isuhan doon na ako nga may hidden agenda ako. Ayun. Ay, bahala ko sila. Yeah. Isyuhan nila tayo ng hidden agenda natin. Naiwan ko kung may hidden agenda ko. Ako mismo ga-expose ko akong hidden agenda. Walang hidden. No hidden agenda here. Oo, dahil purely public service and we just want the people to know what's the real score, what's really going on. So, we have much more to talk about, Mang A lot Joel, and more. you will hear a lot from me in the next days or months or weeks ahead. Hindi natin ito pigilan, Mang Joel. No? Yes, engineer, that's right. And thank you gid sa imo karang oras. Po, thank you very much. Thank you and you have a great day ahead. Aksyon sa energy. Prangkahan. O, pamatiyan tayo nga na si engineer, no? Ay, naka-furnish mo. He was able to get a copy of this COA report, no? For Kalibo. Daw 62 pages na ganito eh. Ba't natin 60 pages, no? And hato girong reaksyon ni Engineer Odonel Radislao, even though wapagid na basa tanan, no? Ay grabe yun ng pagkabagaka. Ani dayas aton nga miyembro ita Konsehot Kalibo sa legislatura. Kung magkaturo inyong pagkabagaka parehas kay Engineer Radislao in analyzing this COA report. At kung mabasahan nyo rong tanan, base kung magkatuman ro inyo nga maging reaksyon, ag magkaroon kamo ta eagerness, no, nga mausisa gidit mayan the good matap na kailan pa ay pahinaga talang dayang ra alas 7:27 na. Manami ay Engineer Radislao nga hambay nga ano ratong obrahon para ma-disseminate sa public nga duyon nagali ron nagakaganabo ay gaom tada mga kalibunhon. Happy lang kita. Aksyon sa energy. Bantayan nyo hinagadayang nga. At kung may inugsabat giro aton karang concerned department or agency from LGU Kalibo, magpahaom kamanyagi hinaga. At kung sa tansya mo ay may kinahanggang klaruhon sa akon nga interpretasyon, bukas gidrong linya. No, ay haraw agad mapahauman nyo rong istoryahan tahin aga rong granting of contract time extension without reasonable basis.
Rondayang granting of contract time extension in the delivery of 2 rescue boats despite absence of reasonable costs hindered the timely delivery of the extended benefits from such procurement and dispensed supplier of the liquidated damages resulting from the delay. What na kita nagapanukot mga damages nga ron? What sa bukabularyo naton doon? Basis kung hindi ito natin kinahanggan doon. Prangkahan. Ay harang ni nga public market, Marso na. Roibat ang ani, wapatagasayod. Halatraan ng binoyayaw una sa social media. Marso man na. Ang banyo extension February ang. Huwag ka mo kasayod ay. Extend guman doon. Sa energy. Base man na Mayo guman matapos. Mayo kung matapos. Hindi Mayo kung hindi matapos. Action! Sa energy. Ano man ron tayo karon nga reason for extension ay hara kaabo nga mga obserbasyon rong COA in line with that extension, contract time extension. This time nasa Kalibo public market nga ra ano rong reasonable basis to extend again the contract time. Ay nagsaid man natin ng mga elected officials. Kung may delay, may mga penalties gidron na ginatawag. May mga liquidated damages kun baga. Nga result from the delay. Or para mas madali igubton dong reasonable basis anay. Kung reasonable ba rong basis gid nga ron, ano rong rason? And then usisaon ta if it is reasonable to grant another time extension. Doon man lang man kasimple 7:31. Di karani kita sa aton karang panerbisyo publiko. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa energy. Prangkahan. Sa aton nga mga naging kaakbay sa pagkatad balita sa Kit Patrol, kasi manwang Vanessa Paderes, Patrol ginamarihar naman karang navigator kasi manwang Jerome Lastimosa, ako mga partner tech Chief Noriel Pastrana, overall supervision naman karang pinalanggang CEO kasi manwang Apol Zaraspe III. O para sa patas ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kasi manwang Jofel Perucho magpuso po at Energy FM Kalibo. Kasi manwa ko palangga ko. Prangkahan.